puno ng pag-aalala ang mga mata. Noong unang dumating sa pamilya ang aso, 5 taon na ang nakalilipas. Bilang isang maliit na tuta, ito ay lively at isang pilyo, madalas gumagawa ng gulo sa bahay. Gayunpaman, ang may-ari ay hindi nakakita ng kasalanan dito. Ngunit sa halip ay inalagaan ito ng pagmamahal. Habang lumilipis ang panahon ang tuta ay unti-unting lumaki. Nang umuwi ang may-ari, sinalubong siya ng aso na may pananabik. Kumawag-kawag ang buntot na parang ipinapahayag ang pananabik nitong. Ang matalinong aso ay tahimik na nakahiga sa mga bisig ng may-ari, na tila sinusubukang i-comfort ito. Tungkol sa isang sakit na nanggagambala sa kanilang pagsasama ay magwakas. Ang aso ay hindi alam kung ano ang mali sa may-ari. Ang alam lang nito ay hindi ito mailabas ng may-ari para maglaro tulad ng dati. Ngunit naalala nito kung paano ito dinadala ng may-ari sa mga paglalakad sa tabing dagat. Pinapanood ang pagsikat at paglubog ng araw ng magkasama, nag-iiwan ng joyful footprint over the snow. Mula nang magkasakit ang may-ari, ang aso, ay hindi na lumalabas ng bahay. Tahimik itong nananatili sa tabi ng may-ari araw-araw. Kasama ang aso, ang pakikibaka ng may-ari sa sakit ay naging mas madali sa panahon ng moments of high spirits. Sila ay nakikipag-ugnayan sa isa't isa gamit ang mga treat. Gayunpaman, ang kalubhaan ng sakit ay nangangailangan ng may-ari na regular na pumunta sa ospital para sa chemotherapy. Ito ay nagpapahirap para sa aso. Tuwing sila ay maghihiwalay. Kapag umalis ang may-ari, uupo ito sa tabi ng pinto na tumanggi sa pagkain at inumin na nagsimula sa isa pang yugto ng paghihintay. Ngunit sa sandaling makita nitong ligtas na nakabalik ang may-ari, malilimutan nito ang lahat at tuwang-tuwa siyang gamulong sa sahig. Parang naging sulit ang lahat ng paghihintay. Habang ang may-ari ay natutulog, ang aso ay nananatiling malapit. Sa takot na ang may-ari ay maaaring umalis muli. Gayunpaman, ang mapayapa at mainit na panahong ito ay hindi nagtagal.